Ang isang maliit na chip ay maaring maging sanhi ng World War III. Mahirap isipin, tama ba? Ang microchip device ay may hawak ng ganoong kapangyarihan. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay handang pumatay at mamatay para sa mga resources, at ngayon ay hindi naiiba. Bagamat ang ginto at pampalasa ay dating hinahangad na kayamanan, ngayon ay microchip na ang concern ng mga tao. Ngunit bakit napakahalaga ang maliit na device na ito? Lumalabas na ang microchips ay ang buhay ng ating makabagong teknolohiya. Kung wala ang mga ito, ang ating mga aparato ay magiging walang silbi. Sila ang utak ng negosyo, na kumokontrol sa lahat ng magagandang functions na ating pinagkakatiwalaan, at sa pandaigdigang na benta ng mga chips umabot hanggang $555.9 billion noong 2021. Malinaw na malaki rin ang negosyo dito. Pero may problema. Habang ang silika ay gumagawa ng napakaraming microchips, mayroong lumalaking pangangailangan para sa mga chips na higit sa supply. Sa katunayan, 115 trillion chips ang na-ship noong 2021, ngunit hindi pa rin natutugunan ang demand. Maaaring mukhang mahirap isipin na ang isang bagay na kasing liit ng isang microchip ay maaaring magpasiklab ng digmaan, ngunit ang mga salungatan ay nakipaglaban sa mga mapagkukunan sa buong kasaysayan at sa militar na umaasa din sa teknolohiyang ito. Hindi mahirap makita kung paano maaaring humantong sa hindi pagkakasundo ang kakulangan ng chips. Ang mga chips ay isang kritikal na bahagi sa mga Medtronic devices, na humantong sa tawag na digital gold, habang ang mundo ay lalong umaasa sa consumer electronics. Isang bagong hamon ang umuusbong, ang pandaigdigang chip crunch o crisis. Ang Estados Unidos ay dating pinakamalaking tagagawa ng chips sa mundo, ngunit ngayon ay humigit kumulang 72% ng mga chips sa mundo ang ginawa sa Asia. Kung saan namumuna ang Taiwan, South Korea, China at Japan. Ayon sa Washington Post, ang US ay may hawak lamang na 13% na pandaigdigang bahagi ng merkado sa mga tuntunin ng kapasidad ng produksyon, habang ang EU at ang iba pang bahagi ng mundo ay may humigit kumulang 15%. Ito ay isang makabuluhang pagbabago mula sa nakaraan, kung saan ang US ang nangingibabaw sa industriya ng chip ngayon. Ang kritikal na industriyang ito ay pinangungunahan ng isang manlalaro at iyon ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited o TSMC. Ito ay may kakayahang gumawa ng parehong simple at high-end chips. Gumagawa ang Taiwan ng isang nakakagulat na 65% ng mga semiconductor at higit sa 70% ng highest-end chips. Dahil dito, walang kumpanyang higit na mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya kaysa sa mga TSMC countries, at mga kumpanyang hindi makakagamit ng mga pinaka-advanced na semiconductor ng TSMC ay hindi makakabuo ng ilang kritikal na teknolohiya. Ang mga desisyon ng kumpanya sa gayon ay direktang makakaapekto sa mga usapin ng pandaigdigang seguridad. The US knows the importance of this industry, so they're now playing catch-up in 2022 under President Joe Biden. Nagpasa ang US ng bagong batas na naglalaan ng $52 billion para sa produksyon at pananaliksik ng microchip. Ang pamumuhunan na ito ay inilaan upang tulungan ang US na mabawi ang kanyang paa sa industriya ng chip at ang pambansang seguridad nito. Sa layuning ito, ang TSMC ay namuhunan din ng $12 billion sa pagbuo ng semiconductor fabrication plant sa Arizona, na nakatakdang magsimulang gumawa ng mga chips na 2024. Nagpahayag si Biden ng optimismo tungkol sa US na nangunguna sa paggawa ng microchip, at ang pamumuhunan mula sa TSMC ay isang positibong hakbang sa direksyong iyon. Ang chip crunch ay nakatali din sa geopolitical tensions at power struggle sa pagitan ng mga bansa. Halimbawa, pinagbawalan ng US ang sarili nitong mga kumpanya sa pagbili ng mga chips mula sa China at naglagay ng mga paghigpit sa ibang mga kumpanyang nagbebenta sa China kung ang teknolohiya ng US ay kasangkot sa proseso ng pagmamanupaktura. Bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap na limitahan ang pag-access ng China sa mga high-end chips. Bagamat naging kontrobersyal ang hakbang na ito, tinitingnan ito ng marami bilang isang mahalagang hakbang upang matiyak na nananatiling competitive ang US sa kritikal na industriyang ito.
Ngunit ang US ay nakikipaglaban sa isang malaking hamon pagdating sa pakikipagkumpetensya sa mga bansa sa Asia sa larangan ng paggawa ng chip. This discrepancy is largely due to differences in labor costs, which are significantly lower in many Asian countries than they are in the US. Bukod dito, sa China ay may malakas na kultural na diin sa pambansang pagmamataas at pagkakaisa, na nagbigay daan sa pamahalaan na pakilusin ang mga manggagawa nito bilang suporta sa mga layunin ng ekonomiya at teknolohiya ng bansa. Ito ay lubos na kaibahan sa higit na nakabatay sa mga karapatan at individualistikong diskarte ng maraming liberal na demokrasya, na maaaring maging mas mahirap na makipagkumpetensya sa ilang mga industriya. Bilang tugon sa mga paghihigpit sa kalakalan na ipinapataw ng US, ang China ay namumuhunan ng malaki sa mga bagong inisyatiba sa paggawa ng chip habang naglalayong maging mas makasarili sa teknolohiya. Bagamat ito ay isang pangmatagalang layunin, malinaw na nakikita ng China ang mga chips bilang isang kritikal na mapagkukunan na hindi nito kaya kung wala ito. Sa pagpasok natin sa bagong dekada, maingat na pinagmamasdan ng US ang pagtaas ng China nang may pagkabalisa dahil nakita nitong nakipagkaibigan ang China at namumuhunan sa mga bansa sa buong mundo. Bagamat may papel ang US sa paglago ng ekonomiya ng China sa pamamagitan ng pag-aangkat ng mga kalakal, may lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa habang patuloy na lumalawak ang kapangyarihan at impluwensya ng China. Ang ilang mga politikal na realista ay nangangatwiran na ang pagkakaroon ng isang superpower sa mundo ay isang magandang bagay dahil nakakatulong ito na panatilihin ang lahat sa linya. Ito ay kilala bilang unipolarity at ang US ang nag-iisang superpower sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, sa pagiging mas kakilakilabot ng China, ang mundo ay maaaring pumasok sa isang estado ng bipolarity. Ito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan, potensyal na humahantong sa digmaan, at kahit nuclear war. Bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil ang paglago ng China ay nakatali sa pangangailangan nito para sa mga chips na mahalaga para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Kung ang China ay magiging superpower sa mundo, maaari nitong gamitin ang kapangyarihang ito para maging pulis ng mundo at ituloy ang sarili nitong mga pang-ekonomiyang interes, tulad ng ginawa ng US. Isa itong bangungot na senaryo para sa mga politiko sa Washington, anuman ang kanilang kaugnayan sa politika. Kung naisip natin na ang Russia ang pinakamalaking banta pagdating sa panginibabaw ng US sa pandaigdigang arena, ngunit hindi. Ito ay China. Habang ang US ay nakikibahagi sa isang salungatan sa Russia sa Ukraine. Ito ay nakikita bilang isang pansamantalang issue na kalaunan ay ayusin ang sarili nito. Ang China, sa kabilang banda, ay isang pangmatagalang alalahanin na lalago lamang habang patuloy na pinalalawak ng bansa ang kapangyarihan at impluwensya nito sa kabila ng mga panganib na kasangkot. Ang US ay may sariling interes sa pagpapanatili ng panginibabaw nito sa mundo, kaya naman nag-invest ito ng bilyon-bilyong dolyar sa industriya ng armas at patuloy na nakikibahagi sa mga salungatan sa buong mundo. Gayunpaman, habang lumalaki ang kapangyarihan ng China, nananatili pa ring makita kung magagawa ng US na mapanatili ang posisyon nito bilang nag-iisang superpower sa mundo. Sa ngayon, ang China ang numero 1 kaaway. At ang paglago at pag-akyat nito sa kapangyarihan ay patuloy na magiging pangunahing alalahanin para sa US at sa iba pang bahagi ng mundo. Alam ng US na sa lalong madaling panahon ay kailangan nitong harapin ang China sa isang bipolar na katotohanan at kakailanganin nito ang pinaka-advanced na chips para sa lahat mula sa pangkalahatang infrastruktura hanggang sa napaka-sopistikadong aplikasyon ng militar tulad ng modernong sasakyang panghimpapawid at mga intelligence tools. Ngunit ang pangangailangan para sa mga advanced na chips ay hindi limitado sa armas lamang. Lahat mula sa mga high-end na sistema ng komunikasyon, hanggang sa mga surveillance drone at augmented reality na salamin, ay nangangailangan ng mga advanced na chip na ito upang gumana ng maayos. Kahit na ang pagprint ng 3D ay inaasahang gaganap ng isang malaking papel sa paglikha ng mga bagong armas sa hinaharap, na may mga eksperto sa militar na nagmumungkahi na ang pagprint ng 3D ay malapit ng maging kritikal na kakayahan sa paparating na mga digmaan. Parehong nag-aagawan ang China at US para sa isang monopolyo sa merkado ng chip,
Alam nila kung sino ang mamumuno sa industriya sa huli ay hahawak ng kapangyarihan. Kung magpapatuloy ang China, mapipilitan ang US na salakayin ang industriya ng chip nito at labanan ang anumang bansang tumutulong sa China. Ang mga proxy war ay magiging karaniwan, at ang labanan sa mga resources ay maaaring gawing mga larangan ng digmaan ang Asia at Africa. Sa puntong ito, tayo ay nasa simula pa lamang ng maaaring maging isang teknolohikal na Cold War. Ang mga unang kislap ng isang bagong karera ng armas ay nagsisimula ng lumipad, habang ang dalawang superpower ay nakikipagkumpetensya para sa pangingibabaw sa industriya ng chip. Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button hanggang sa susunod na kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang kamangha-manghang mga kwento.